Di ho ba? O kaya naman, pati yung lawyer ni Digong, it is the leader who should resign. Nakikigano na ho. Atat na ho silang mababa o bumaba o mapatalsik si Pangulong Bongbong Marcos sa kanyang posisyon, sa kanyang pagka-presidente. Bakit to? Madami ang nagiging problema nila dahil sa gobyernong ito ni Pangulong Bongbong Marcos. Lahat nahahalukay. Isang beses nga naisip ko hindi kaya hindi kaya si dating Pangulong Duterte nabasa niya na si Pangulong Bongbong Marcos, Ma'am Sel Ordonez, nabasa niya na, nako, dito sa tao na to walang kaibigan. Dito sa tao na to hindi uubra ang utang na loob. Dito sa tao na to kahit na tinulungan ko to, basta batas ang pinag-uusapan, hindi ako kakampihan nito. Siguro napagtanto niya na yun. Kaya simula pa lang ho, mga kababayan, ang dating Pangulo, tuloy-tuloy na ang pagbanat at kung ano-ano na ang sinasabi. Lahat na sinabi para masira ho si Pangulong Bongbong Marcos. Ang ending po, ayun, kulong. Kulong. Di po ba? Siguro si Medjel Dia, dahil nga gustong-gusto niya na mapababa si Pangulong Bongbong Marcos at mag-resign. Siyempre, sino papalit dyan? Inday Sara Duterte. Kahit papaano po may kakayanan ang presidente, no? Na mapauwi yung tatay nila at mapawalang sala sila Roque. Kaya ho, mga atat na atat yung mga yan. Diba? Mukhang hinlalaki ng paa ko yung mukha ni... Hoy! Ano ka ba? Si Ginger Cut, grabe Hindi, ito sa taong to ang hindi ko nagustuhan. Yung yung ginawa niya doon sa nandoon sila sa ICC, mga boss. Sabi niya, hindi po makita, hindi malaman kung nasaan na po si dating Pangulong Duterte. Kinidnap na naman daw po. No? Although hindi nila hindi nila ginamit o hindi niya ginamit yung salitang kinidnap. Nung dinala po sa ospital ang dating Pangulong Duterte, syempre, etong tao na to, kakadating lang sa amin. Di ba? Kaka-check-in lang sa kulungan. Kailangan alamin namin ang vital signs itong tao na to. Kung okay ba siya o hindi. Kung may nararamdaman ba siya o hindi. No? Para na din po yun sa kalusugan nung preso. Di po ba? Para doon na din po yun kung alam nila kung may kakaharapin na panganib doon sa buhay, kung may sakit o wala. Aba, pinalabas parang nawawala daw si dating Pangulong Duterte. Yung mga DDS, naku, kinidnap na naman si wala daw yung pangalan doon. After 2 hours, iyakan sila. Ibinalik po. Yun naman yung mga di ba? Regular na ginagawa kapag ka ipapasok ka. Di ba? Pag ipapasok ka, mga kababayan, ganun naman. Atat na po sila na mapababa. Di ba? Si Pangulong Bongbong Marcos. Ngayon, pinapababa nila. At wala, ngayon, syempre, sa mga ganyang galawan ho nila, mga boss chief amo, sir, naturalesa lang ho, no? Walang tiwala sa kanila ang presidente. Ikaw ba ipagtitiwala mo sa vice-presidente ang Pilipinas kapag ka ikaw ay aalis, paglalabas ka ng bansa? Ay syempre hindi, Baka mamaya, saglit lang na nawala ako, kung ano-ano na ang nangyari. Kakampi na tayo ng China. At kung hindi. Di ba, Jacqueline Hilario, kaya dapat lang na mananatili siyang House Speaker sa Kongreso, si Martin Romualdez. Nadadala ako sa may mga DDS pala dyan. Wala, mga asar lang yan. Mga pinagsasasabi niya mga DDS.
Hindi nga makasagot doon sa tinatanong natin. Ano ang dahilan para umangat ang pagtitiwala ng sambayan ng Pilipino kay Sara Duterte? Hindi nga makasagot yung mga yan doon eh. Oh. PBBM nagtalaga ng 3 caretaker habang wala siya sa bansa. Normal ho, mga kababayan, ang laging nagiging caretaker ng ating bansa yung mga vice-presidente. Ipinagkakatiwala po nila sa vice-presidente. Ganyan, mga bossing. Siyempre, yan ang sumunod na pinakamataas di ba? Yan yung nasa ilalim niya Kaya nga vice president, no? Hahalili sa presidente. Pero kapag yung mga ganito na, yung vice-presidente at yung kanyang kampo, mga bossing, wala. Hindi mo pagtitiwalaan. Diba? Sabi ni Jason Permin, basta ang alam ko, kung public servant ka, nag-oath ka, mga bastos sa konstitusyon ng Pilipinas. Ngayon, ano sabi ho dito, mga boss? Lakyan ko, hindi ko mabasa Nagtalaga si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ng 3 caretaker ng bansa. 3 Basahin natin. Ito'y habang nasa Malaysia si PBBM upang dumalo sa 2025 Asian Summit. Ayon kay Executive Secretary Lucas Bersamin, 3 silang iniluklok bilang mga caretaker kung saan kabilang din sina Justice Secretary Boying Remulla at Agrarian Reform Secretary Conrado Estrella III. Wala na naman ang vice-presidente. Pangalawang pagkakataon na to Hindi na naman kasama ang vice-presidente. Iyakan na naman mga DDS. Iyakan na naman, no? Miski man lang maging caretaker ng ating bansa, hindi nasubukan. Siyempre kapag wala yung acting, kumbaga acting muna, di ba? Acting president, yung mga magiging caretaker. Hindi man lang nasubukan. Tapos ito, impeachment, plunder, ICC. Diyos ko po. Wala na. Magagalit yung mga DDS yan. Sasabihin, bakit hindi ang vice-presidente? Wala nga kasing tiwala. Diba? Hindi naman binanggit ng Malacanang kung anong oras ang alis ng Pangulo, samantalang